Christmas. Paskong Pasko po sa inyo. Ang dami pa pong mga Christmas lights, Christmas tree, mga parol. Paskong Pasko pa. At sa Pasko, sineselebrate natin ang pagiging tao ng ating Panginoong Jesus. Ang Diyos na nagkatawang tao, naging bata. Siya na yung Santo Niño. Naalala ko, sabi ng professor namin dati, ang mga pinakamagandang kwento ay ang mga kwentong pambata. Sabi nga din ng isang author, yung title ng book niya, Everything I learned from kindergarten. Kaya nga nung ako ay naghahanda ng aking ibabahagi, naalala ko yung kwento ng guro ko dati na kwentong pambata. At ito yung kwento ng mga ibon at ng pusa. Sabi, meron daw isang nanay na ibon, meron siyang mga anak, mga pipit. At yung nanay, bago siya umalis sa kanilang pugad, kabilin-bilinan niya sa kanyang mga anak, huwag kayong bababa at makikipaglaro sa pusa. Ganon yung sabi niya, bilin niya. Nung una, mga maliliit pa, masunurin pa. Pero nung medyo lumalaki na, sumisilip-silip na sa baba yung mga ibon, yung mga pipit, may nakita nga silang pusa sa baba. Kaya, nakita din ng ibon na yung pusa na may sumisilip, sabi ng pusa, meow, meow. Maglaro tayo. Sabi niya. Sabi naman nung ibon, paano nang huni ng ibon? Very good children. Tweet. Bilin ng nanay namin, hindi kami makikipaglaro. Sabi naman na daw pusa, umarte siya, kawawa naman ako. Wala nang gustong makipaglaro sa akin. Sabi niya. Kaya yun naman, isang pipit, lumipad na, huwag ka nang iiyak, andito na ako, makipaglaro na ako sa iyo. Nung lumapit na yung ibon, malapit na, kinarakarati na, inulam na yung pusa, yung isang ibon. Nung bumalik na daw yung nanay, sabi niya, asan na yung isa niyong kapatid? Bumaba po, nakipaglaro sa pusa. Kaya yun, kinain ng pusa. Sabi yung nanay nila, kaya nga, kabilin-bilinan ko sa inyo, dapat sumunod kayo. Kasi kung hindi kayo marunong sumunod, mamamatay kayo. At yung kwento nung sabi ng teacher namin dati, ang masunurin, mabubuhay. Ang suwail, mamamatay. At ito din yung sinasabi ng ating pagbasa, na ang pagsunod sa Diyos ay mas mataas kaysa sa anumang ritual o alay. Obedience transcends all other rituals. Sa ating unang pagbasa, sinabi ng Panginoon kay Saul na unang hari ng Israel na i-demolish lahat ang kaaway, mga Amalek, lahat pati mga kanilang mga alagang hayop,
Pero si Haring Saulo, anong ginawa niya? Yung mga magagandang hayop ng mga Amalek, ng mga taga-Amalek, baka mas gusto ng Diyos na ito na maialay sa kanya. Kaya, ang ginawa niya, inialay niya, sinunog niya na burnt offering bilang isang sakripisyo. Natuwa ba ang Diyos? Sabi ni Propeta Samuel, akala mo ba'y higit na magustuhan ng Panginoon ang handog at ahayin kaysa sa pagsunod sa Kanya? Ang pagsunod sa Kanya ay higit sa handog. Obedience. At ito din ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Maski siya ay Diyos, naging masunurin siya sa ating Ama. Naging masunurin hanggang kamatayan. Ipinakita ni Jesus kung paano sumunod sa Ama. At sa ating Ebanghelyo, ito ay tungkol sa pagsunod ng pag-aayuno. Merong mga iba't ibang purpose ng pag-aayuno. Yung pag-aayuno, yung iba, nag-aayuno for health reason. Baka mataba na, intermittent fasting, baka may diabetes na, baka kung ano na kaya nagpa-fasting. Yung iba naman nag-aayuno as a form of sacrifice. As a sacrifice kung merong nagsasakripisyo lalo na tuwing Advent or Lent. Yung iba naman as a reparation for sins. Kaya nga yung mga Ninevites, nagkasala sila, nag-ayuno sila para bawiin, hindi magagalit ang Diyos sa kanila. At yung pag-aayuno sa mga Hudyo, ito ay isa sa haligi ng relihiyon nila. Yung isa yung prayer at saka almsgiving. At inaatake na nila si Jesus sa kanyang mga turo. Nagpapatawad siya ng kasalanan. Nagpapagaling siya ng mga may sakit tuwing linggo, yung araw ng pamamahinga. Kaya nga pati na yung mga disipulo niya, tinatanong na nila, inaatake na rin. Bakit yung mga disipulo mo hindi nag-aayuno gaya ng mga disipulo ni Juan Bautista at ng mga Pariseyo? Pero sinasabi ni Jesus na ang kanyang turo ay bago. Siya yung ikinasal. Yun yung simbolo ng karya ng Diyos nung Messianic age. Na kung nasa kanila yung Diyos, bakit sila mag-aayuno? Hindi naman, kung nananatili tayo sa Diyos, gaya ng mga disipulo, malayo tayo sa kasalanan. Kung ang pagsunod sa Diyos ay pananatili sa Kanya, malayo sa kasalanan, there's no need of reparation of sins. Kaya, hindi kailangang mag-ayuno, kundi nasa piling mo parati ang Diyos. Kaya kailangan hindi mag-ayuno, hindi mag-fasting, kundi feasting, celebration. At sinasabi nga niya yung turo niya ay bago. Yung mga Pariseyo, yung kanilang pagsunod
ay hindi na base sa relationship, personal relationship sa Diyos na itinuturo ni Jesus na tawagin natin ang Diyos na Ama. Meron ng personal relationship, hindi na malayo. Ang kanilang pagsunod ay based doon sa mga rituals, maraming prohibitions. Pero ang itinuturo ni Jesus, ito ay yung personal relationship sa Diyos, hindi lang based on ritual, but based on love. Base sa pag-ibig, freedom, hindi lang mga prohibitions. At iyon ang pagsunod na itinuro ni Jesus. Yun yung hindi lang yung turo niya na bago parang pantapal lang sa luma, kundi is a metanoia, change of mind, change of heart. Yun yung itinuturo niya. Unless you repent, you cannot enter the kingdom of God. Yung repent, metanoia, change of mind, change of heart. At yun yung panawagan niya parati. Yun yung sundin natin upang lalo tayong lumapit sa Ama. At sa ating pagpapatuloy ng misa, hilingin natin sa ating Panginoon na makita, mapakinggan natin parati ang Kanyang kalooban at masunod natin ito araw-araw sa ating buhay. At nawa maging open tayo parati sa Kanyang utos, sa Kanyang kalooban, na maski minsan mahirap, masunod natin ito. Hindi lang natin masunod yung ating sarili, kundi makita natin at masunod ang kalooban ng Diyos. Hindi lang puro ritual, hindi lang puro yung mga prohibitions, but based on the love, personal relationship with our Father. Amen.